nagbabalik tayo rito sa Good Morning Boss at live na live pa rin tayo dito sa Department of Agriculture kung saan nagdiriwang tayo ng 115th year anniversary ng ating kagawaran. At Carla, kanina kami ni Dayan, may pinag-usapan namin kasama si Yusek Afleta ang mga activities na naka-line up ngayong linggo para sa pagdiriwang na ito. Ngayon naman ay tayo doon sa mga issues na pumapalibot ngayon sa usapin ng agrikultura sa ating bansa. Kung nasaan na nga ba tayo in terms of fisheries, agribusiness, pati sa health and nutrition. Kaya naman ngayong umaga makakasama natin si Assistant Secretary Salvador Salaco para sa Fisheries, Agribusiness and Marketing at makakasama rin natin ngayong umaga si DOH Consultant on Non-Communicable Diseases, Dr. Anthony Liaccion. Magandang umaga. Magandang umaga. Morning, JC, Carla. Asik, siguro umpisahan muna natin sa inyo. Thus far, now that we're in the midterm ng ating administrasyon, sa inyong assessment, ano yung mga naging improvements, mga tagumpay, at at the same time siguro yung mga hamon din para sa usapin ng fisheries sa ating bansa? Okay, unang-una, happy anniversary sa ating lahat. Happy anniversary. Lalong-lalo na sa mga magsasaka, mangingisda. Mabuhay po kayo. Ngayon, ang performance ng agriculture for 2012, it grew by around 3.3% in first quarter growth. And that was a big improvement. If you recall, the country alone grew by 7%, close to 7%. And agriculture was a big contributor to that. Ang naging top performers would be rice, corn, livestock, and of course fisheries, of which I am handling. At ito po ay achieve natin dahil sa sustainable programs. We impose a closed season on certain areas na pag alam naming nangingitlog yung mga isda doon sa lugar na yon, pinagbawal ho namin ang paghuhuli. And I'm referring to the Zamboanga Seas and the Visayan Seas. And the result, ladies and gentlemen, gumandang ani when we implemented the go signal na sila ay pwedeng mangisda ulit. Nakikita ho natin yan na effective yung programang yan. Ngayon, pangalawa, on trade, ang ating Pangulo, si Secretary Proce Alcala, ay may instructions na paigtingin pa rin ang exports ng ating bansa in terms of agriculture and fishery products. Alam naman po natin, medyo short tayo sa balance of trade. We are short of around $2 billion. Kaya nga po, at this very moment, ang aking kalihim, Secretary Alcala, is in the Middle East, and he is promoting agriculture and fishery products and investments for our OFWs na gustong mag-invest dito sa ating bansa. So all in all, these are programs na nagko-contribute to the sustainable and improved growth of Philippine agriculture in general. So Asek, meron ba tayong mga improvements in terms of technology sa fishery sector ng ating bansa? Yes. Unang-una, yung bawal na illegal fishing practices, dynamite fishing, binabantayan natin yan together with the Philippine Coast Guard and Philippine National Police. Number two, yung breeding technologies, we're improving on that, lalong-lalo na on high-value fishery products, yung groupers, yung lapu-lapu, which is highly demanded in the global markets. Abalone, yung mga sea cucumber, kasama ho ngayon yan sa programa ng ating kalihim. Pero andyan pa rin ho yung pagbabantay natin sa regular fishery products natin, yung bangus, yung tilapia. These are the two dominant products ng fisheries na hinahanap ng ating mamamayang Pilipino. Kaya kailangan yung aquaculture programs ay nakaangkop doon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. Pero Assistant Secretary, nabanggit nyo rin kanina yung illegal fishing. Yes. Saan-saang lugar ba ang bawal mangisda at kung sakali, ano rin yung mga species, yung mga pinagbabawal na hulihin sa ating bansa? Actually, yung close period was only implemented during the months of November to March. Alright. But after that, inallow na natin yan. And I'm referring to the Zamboanga Seas and the Visayan Seas. All over the Philippines, our municipal fisher folk are allowed to fish naman. Walang problema po dyan. Ngayon, ang sinasabi namin, bawal yung yung dynamite fishing. So yung practices. Opo, talaga pong nakakasama ng ating, maski maliliit na binhi, yung mga fingerlings na dadamay ho yan. Pangalawa, yung mga corals natin, nasisira din po yan. Therefore, yung illegal, unregulated, unauthorized fishing practices, pinagbabawal ho natin yan. So masasabi po natin na nabawasan na ang occurrences ng illegal fishing? Tremendous jump na pinagbawalan natin, yung mga banday dagat
partners natin sa local government unit are very strong in this advocacy, and it has resulted to, as I said, a tremendous jump in the first quarter growth of the Philippine fisheries sector. Alright. At Assistant Secretary, anong isda naman? Nasabi nyo kasi kanina yung bangus, no? Yes. At saka tilapia. Anong isda ba yung mga matataas yung produksyon sa ating bansa? Aside from bangus, tilapia, we have the tangige, we have also galunggong, no? Bagamat sinasabi may nag-i-import na portion, but ang major portion pa rin ng demand ng Pilipino ay nanggagaling sa ating karagatan. Alright. Therefore, conservation, sustainable programs have to be in place to sustain this momentum na nakukuha na natin with regards to the fishery sector. Okay, ano naman po yung mas tinatangkilik natin both locally and globally? Okay, ang major fish products na binabantayan namin is number 1, bangus at tilapia. Kaya ang aquaculture is 50% of the direction of the Department of Agriculture and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dahil dito sa aquaculture, nakokontrol natin yung production. Compared doon sa karagatan, marine fisheries in particular, ano yan ang isda naman kung saan sa nagpupunta lang yan. Now, kung makokontrol natin yung production level through aquaculture programs, through mariculture parks, ma-assure natin na meron tayong level of supply at any given period for our country. Alam mo, Carla, isang malaking bahagi rin ng usapin, no, ng overall nutrition din ng ating bansa, no, ang fisheries. Kaya rin, actually, inimbitahan din natin ngayon dito si Dr. Liachon, no, para pag-usapan ang sitwasyon ng public health and nutrition sa ating bansa. Magandang umaga, Dr. Liachon. Magandang umaga din sa mga nanonood at nakikinig, ASEC. Magandang umaga at saka happy anniversary. Tumataas kasi ngayon ang tinatawag natin lifestyle diseases. Ang namamatay every year, 300,000 and 800 deaths per day. Imaginein mo yon. And then ang involved na young and poor. Yan ang nakakalunos. No? So nung ipasa natin ng syntax, malaking bagay yan. Pero ngayon, sabi sa akin ni Secretary Ona, is to have an interagency cooperation. Kausapin ng DOST para sa food labeling, sa calorie counter, at ang FDA. Ngayon naman sa Department of Agriculture, nung nag-present din naman kami kay Secretary Prosi at the time, related sa tobacco and then of course alcohol. Ngayon, ang aming pakay sa interagency collaboration ay yung tinatawag na food plate, yung tinatawag na pinggan ni Pinoy na kinoy ng Department of Health at DOST. Yan ay kung ang carbohydrates mo ay gagawin mong brown rice, I think sabi ni DOST Secretary Montejo, this yata year is the Year of the rice. Year of the rice at ang brown is beautiful, Pinoy, no? Tapos ang protein mo naman ang source ay fish, chicken, at then kung may choice naman sila ng pork, nasa sa kanila na yon. Pero ina-advocacy natin ang tamang protina related to the fisheries, fruits at saka chicken. Tapos a lot of vegetables at saka a lot of fruits din. Ayon sa pag-aaral sa UP, yung PIDS, no, Philippine Institute of Development Studies, pababa since 1960 ang consumption natin ng vegetables at saka fruits, pero pataas ang pagkain ng karne at saka globally ito. At ang naisip nga sa States, dahil 60 to 70% ang ginawa ni Michelle Obama, nakipagtulungan sa Department of Agriculture, Harvard Medical School at saka sa FDA para makapaglabas ng tinatawag na food plate. Ngayon, kung magtatanim, diversification ang tawag nila ng mga fruits and crops, tapos pwede mo iala yan sa food chains natin, magbabago ang dynamics ng pagkain ng mga bata natin na tumataba ngayon upang sa ganun, mabawasan yung magkakasakit kasi nakukuba ang gobyerno sa pagtanggap ng mga sakit related sa stroke, cancer, diabetes, hypertension. Ang hypertension namin, binabanggit ko kanina, is a quarter of the population, 25 million sa taas ng salt intake. Ang diabetes, 10 million sa pag-inom ng mga soda, mga high-calorie food. At ang obese natin, 5 million, ang overweight natin, 27, for a developing middle-income country. Hindi pa tayo first world, pero dumadami nagkakasakit sa atin. Ngayon, kung hindi natin ito ipe-prevent through interagency collaboration, makukuba tayo. At the same time, double ang purpose natin.
Pagka ang mga farmers natin at ang fisheries natin, napagyaman natin ito, lalago din ang negosyo. At the same time, magiging healthy din ang mga Pilipino. Pero sa ganitong sitwasyon, Dr. Liachon, na meron tayong weight, merong obese, diabetic, at the same time, meron din tayo binabantayan, sigurado ako, na hunger rate or malnutrition rate. Kumusta naman ito? Meron tayong tinatawag na double burden malnutrition. Pag mga bata pa yung mga bata, usually mga problema nilang protein malnutrition. Pero alam mo, pag pumasok sila ng eskwela, control ka ng environment eh. Bigyan kita example. Kaya ang education for the last 30 years hindi naging successful in bringing down lifestyle diseases. In fact, pataas pa ng pataas at hindi namamatay, pataas ng pataas. Alam mo ang nangyari? Because we have not shaped the environment eh. Right. Sa school kunyari kakain sa bahay kakain ka ng gulay, vegetable. Ngayon wala na nga kumakain. Pero kung sa eskwela ang binebenta mo ay soda, binebenta mo french fries, tataba ang mga bata. So dapat i-control mo yung environment. Sa workplace din, ang dami rin may mga sakit. Kasi hindi natin binabago yung environment at ang makakagawa lang yan gobyerno in coordination with the private sector. Kaya doon may problema tayo sa malnutrition, pero sa younger population, ang taas naman ng mamamatay pagpasok niyan sa eskwela, sa workplace at saka sa community. So actually, ang malnutrition ngayon is a lesser problem rather than ang lifestyle disease. Ang sakit ng bagong mundo, particularly sa Asia, hindi lang sa first world country. And ayun, ang Pilipinas, highest pa nga tayo eh. One of the highest tayo in rates in terms of lifestyle diseases in the country. Doc, I guess one problem rin is sobrang fast-paced na ng buhay ngayon. So everyone just gets fast food, yung parang easy to access food. So parang I guess just to wrap up our conversation, maybe you could give some extra tips para mas maging healthy ang ating diet. Okay, ang extra tips ito, ang unang-una, ang tingin ko the government should actually step up eh. Like ginagawa ng mga countries abroad ngayon, nagle-labeling na sila, nagka-calorie counter siya, ine-educate mo yung public. Pero tayo, individually, ang family is the smallest unit of society. And then, damihan natin ng consumption ng ating fruits and vegetable at saka fishes. At tapos mag-brown rice tayo kung may pagkakataon tayo makakita. Tapos mag-ehersisyo tayo kasi dahil sa internet, ang physical activity natin mababa na. At wala din tayo masyadong infrastructure for exercise. Kaya ang local government unit dapat gumawa ng maraming parks, bike pathways, at saka mga pedestrian pathways like in modern world. So urban planning is very important. Again, I have to emphasize is the role of the government and the private sector to shape a healthier environment for the Filipino. Hindi kaya ng gobyerno eh. And I think the private sector should be able to step up in coordination with the government as well. Dr. Liachon, nabanggit niyo yung brown rice. Di ba mahal yon yung brown rice? Well, ang sabi sa akin ni Secretary Monteo, of course, nandito ang ating eksperto, si Asek Doy, pagka tumaas ang kanyang demand, at syempre bababa din ang presyo niyan. Pag tulad ng mga commodities natin, syempre magkakaroon ng magandang competition, no? Perhaps siguro pwede magpaliwanag. Alam mo, there are two variants of the brown rice. Una, there is really a variety na yun yung sinasabing medyo exotic variety. Kaya mahal yan, medyo konti lang ang supply. But you know, in the milling process, imbis na ubusin mo yung takip nung budol, konting konting grind, lalabas yung brown yun eh. And that is a healthy form of rice also. So, sa amin, that's a welcome development. As long as the millers are educated that there is a sufficient demand for it, they will go for it. And of course, we're also in the process of increasing yung variety mismo ng brown rice. Nevertheless, once the supply is there, we will have more healthy Filipinos, as Doc Lechon was mentioning a while ago. And to add to this, masaya yung naririnig ko na increase yung consumption ng gulay. Alam nyo po, sa Pilipinas, compared to Asia, isa ho tayo sa pinakamababa. Right. Ang bawat Pilipino today, ang kino-consume niya sa isang taon, 50 kilos lang. If you look at Vietnam, 180 kilos. Yung Amerikano, siguro 150. Yung Thai, siguro 145 yan. So, sang-ayon kami doon sa programa, we will partner closely with the DOH to promote more consumption of vegetables and fruits. At matutulungan niya ng aming mga magsasakang Pilipino.
Okay, maraming salamat Assistant Secretary at Dr. Liachon. Yan po sina Assistant Secretary Salvador Salacup, ang in charge sa Fisheries, Agribusiness at Marketing ng Department of Agriculture, at si Dr. Anthony Liachon mula sa DOH.